Hello sa inyong lahat. Araw na naman ngayon ng Sunday. Kapag araw ng Sunday, halos half day lang talaga yung day off ko kasi nga meron akong extra na nililinisan. Ito isang opisina, foundation na nasa Rios Rosas. Then may klase ako ng Spanish after nun. Kaya talagang after lunch, bililisan ako kasi hinahabol ko yung tren na to ng 2:56 kasi pag hindi ako umabot, after 1 hour pa yung susunod na biyahe, ay medyo malilate ako sa linis ko at sa klase ko. Kasi after ng klase ko ng Spanish, alas 8, ay bumabalik na ako sa bahay ng amo ko. Ang oras naman ng bus ng sinasakyan ko pabalik doon sa amo ko ay 8:30 para bago mag alas 10 ay naando na ako sa bahay ni amo, makakapagpahinga na ako. At bale, naisip ko na gumawa ng video habang nandito sa tren kasi nga sayang naman yung oras, 40 minutes kasi ang biyahe dito. Bale, may dala na rin ako na kape kasi nga mahilig kasi ako magkape after kong mag-lunch. Automatic meron akong kape talaga na iniinom. Bali, sa video na to, ang i-discuss ko ay yung sahod dito sa Spain ay alam nyo naman na hindi ganun kalaki. I-share ko sa inyo kung magkano yung possible na matitira sa sahod nyo. Ang i-example ko sa inyo ay yung minimum na sahod ngayon if ever na hindi kayo tinaasan ng employer. For example, last year kasi ang sahod na minimum ay 1,134. Kung unfortunately, isa ka sa katulad ko na hindi tinaasan ng sahod, ang sahod ko pa rin ay 1,134. Bali, naglista ko dito ng mga expenses na minimum na expenses. Depende lang kasi bawat isa naman sa atin ay may kanya-kanya tayong gastusin kasi iba-iba tayo ng estado sa buhay. Halimbawa, yung example ko dito ay ikaw ay nagtatrabaho as stay-in sa bahay ng amo mo. At syempre, ang boarding house mo ay mura lang yung babayaran dahil nga every Saturday lang at saka Sunday ka mag-i-stay na sa bahay ng sa boarding house kaya mas less yung gagastusin mo. Ang minimum na binabayaran ngayon, if hindi ako nagkakamali kasi hindi na ako nagbo-boarding house kaya hindi ako sigurado, pero ilagay natin na 130 euro kasama na doon lahat, na doon na yung wifi, gas at electricity. 130 euro bayad sa boarding house na nagtatrabaho ng stay-in. Then, syempre kapag day off mo, wala kang pagkain, kailangan mo pumasok, hindi ka ng pagkain mo, nag-estimate na lang ako ng hindi masyadong magasos, yung sakto lang, hindi pa masyadong tipid, sakto lang, depende lang din sa inyo, kayo na lang magdagdag kung hindi sakto sa inyo, 20 euro kada day off, yun naman ay tipid doon. Na hindi naman bonggang-bonggang tipid, kasi hindi naman ganun kamahal ang mga bilihin dito. Yung 6 euro, makakabili ka na ng isang buong manok, pwede mo lutuin yung adobo, tinola, dalawang klaso, tatlong klaseng puto, pwede. Tapos syempre yung pagbili ng mga mantika, toyo, kasi hindi ka naman laging bibili. Tapos pwede kang pumili sa mga fruit store ng mga, halimbawa, isang pirasong sibuyas, isang pirasong bawang, pwede yun. Kaya ayun, 20 euro lang ang budget kada day off. Kasi Sabado lang naman ang lunch. Tapos syempre lulutuin mo ng Sabado, may matitira, pwede mo pang kainin ng linggo, tapos magtutong ka lang ulit. Ang breakfast naman dito, puro lang mga tinapay. Kaya hindi ganun kalaki ang kakailanganin mo na budget pag day off mo. Huwag ka lang kakain sa mga restaurant kasi ang bawat kain sa restaurant, pinakamababa na ang 850. May mga restaurant kasi na 850 lang, makakakain ka na ng may kanin, ulam, na saka may drinks na yun. Pero yung iba, depende sa mga nabilin mo, mas mahal. At kung kakain ka sa mga eat all you can na restaurant, ang minimum na ata ngayon ay 13 or 15, ganyan. Sa Filipino restaurant yun. Then, sa remittance, ipagpalagay natin, nagpapadala nyo sa pamilya nyo sa Pilipinas ay 20,000 sa pesos. Depende na lang talaga yan kung mas malaki ang kailangan nyo ipadala o mas maliit. Depende. Estimate natin at 20,000 sa pesos ang i-remit nyo sa pamilya nyo sa Pilipinas. Ito ay nasa 335 euro. Then, magtitira tayo ng 100 para allowance nyo, pambili ng gamit nyo, kung ano man yan. 100 ang lalagay natin dyan na para sa sarili nyo, pambili nyo ng mga personal things nyo or kung ano man yan. 100 euro. Tapos, internet, kung ang internet na gagamitin nyo ay Libara, ito ay 10 euro for 28 days yun. Yun ay actually, hindi naman yun unlimited kapag kasi puro data ang gagamitin mo, walang wifi sa amo. Pero kadalasan naman dito, ang bahay ng mga amo ay may wifi. Kaya hindi mo naman ganun magagamit yung iyong data. Minimum ng magagastos nyo para sa internet ay 10 euro. May mga internet na worth 15 euro or 20 euro. Depende sa internet na gagamitin nyo. With a total na 655 euro lahat yun ng mga expenses na magagastos nyo sa loob ng isang buwan. Basta yung estimate na yan ay depende sa kung gaano ang
gastos nyo, kung paano nyo ibabudget. Kasi ito yung pinaka-estimate ko. Then, sa sahod na 1,134 minus 655 euro, ang matitira na lang sa inyo ay 479 euro. At kung i-equivalent natin sa pesos, ay nasa 28,740 pesos. Ang rate na ginamit ko ay 60 kasi ngayon ay nasa 61 ang palitan. May mga time na 60 at meron ding time na mas mababa. Ayan, sana ay makatulong ang video ito na kung magkano, baka kasi na-curious kayo kung magkano ba ang matitira sa sahod dito sa Espanya. Yan ang possible na pwede nyong ma-save para sa sarili nyo at depende kung pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit at depende rin sa inyo kung makakahanap kayo ng extra na trabaho, part-time, katulad ko may part-time ako. Kaya naman, depende na lang yan sa employer na makukuha nyo kung nagbibigay ng mas mababang sahod o mas mataas. Pero sana kung sakali kayong tatanggap ng trabaho na mas mababa sa 1,134. Kasi nga, mas malulugi kayo sa pagod, sa oras, sa panahon, sa matalong iba natin mga kasamahan dito. Lalo na yung mga bago. Napakalalaki ng mga sahod nila. Sumasahod sila ng 1,300 ang month. Tapos, kung mabait pa yung mga amo, sana gano'n ang makuha yung mga amo. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta. Sana magsama-sama tayo sa mga susunod kong videos. Ikaw ba ay nasa Spain, Italy, France, Germany, Belgium, Portugal, Ireland, US, UK, at Canada? Baka wala ka pang SendWave apps. Ito yung online remittance na pwede mong gamitin para makapag-send ka ng pera sa Pinas. 100% legit at safe ang bank account mo dito. Wala ka na pabalita na walan sila ng pera dahil dito. May libreng 20 euro, $20 o 20 pounds, depende kung saan bansa ka naroon sa mga bago mag-i-install nito. Kailangan mo lang mag-install ng SendWave sa iyong cellphone at gamitin mo ang aking promo code na Y307N para maibigay nila ang 20 euro or 20 pounds or $20 na may dadagdag sa pera na ipapadala mo sa Pinas. Pwede mo itong subukan. Mag-send ka lang na kahit 1 euro, $1 o 1 pound sa GCash or bank account ng pamilya mo sa Pinas o sa sarili mong bank account. Walang bayad ang padala kaya 1 euro, $1 o 1 pounds lang ang mababawas sa bank account mo. At ang maganda pa dito, makakatanggap sila ng 1,280 sa pesos depende sa currency kung saan bansa ka naroroon at kung sakali na ayaw mo itong gamitin ulit dahil may talagang application ka na ginagamit, eh wala namang magiging problema. Pwede mo itong uninstall pagkatapos. Sinisigurado ko sa iyo na wala kang magiging problema dahil pinopromote nga ito ng mga sikat na artista tulad ni Rupa Mequintos at Vice Ganda at marami pang iba. Malaking bagay din ang $20, 20 euro at 20 pounds na free na ibinibigay nila sa mga bagong user.